Yan, bueno mga idol, welcome po muli sa ating channel. Ito na naman po tayo muli upang sa loob ng ilang sandali ay muli magkasama-sama dito sa ating programa. Welcome po muli dito sa Uno Online TV channel. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero ang pagsapo ng ating pag-uusapan, naway samahan nyo ko sa maikling sandali ng ating programa upang nang sa ganoon ay may makasama ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Ang isi-share ko lamang sa inyo mga idol sa programa kong ito ay yung nauukol sa cyberbully. Dahil merong lumapit sa inyong lingkod upang isang guni yung kanyang natanggap na message sa kanyang messenger. At nung ipakita nga sa akin yung conversation ng kanilang message, ay nabasa ko lahat yung nakasaad tungkol doon sa kanyang nag-message sa kanya. At ang nakalagay nga doon ay tila may halong pananakot pa. At lumalabas pa na itong nag-message sa kanya, sa text message niya, ay may malasakit doon sa tao na kanyang tinulungan. At lumalabas pa na siya na ang tumulong doon sa tao, siya pa ang naging masama. At ito nag-text message sa kanya ay tila may malasakit doon sa tao na kanyang pinagmamalasakitan. Na ayon naman dito sa lumapit sa akin para isang guni yung kanyang problema tungkol sa ganong sistema, ang sabi sa kanya, binibigyan daw siya ng 1 o 2 linggo yata na palugit para di umano ay ibalik yung mga dapat ibalik doon sa pinagmamalasakitan ng nag-message sa kanya. At isoli yung mga dapat isoli. Ngayon, ang tanong ko doon sa tao na lumapit sa atin para isang guni yung kanyang problema, ang itinanong ko sa kanya, ano ba ang iyong mga nakulimbat sa ibang salita doon sa tao na pinagmamalasakitan nitong nagpadala sa iyo ng masasakit na message. Ang sabi niya, wala naman daw siyang kinuha o kinulimbat doon sa tao at yung tao naman daw ay kusang loob na nag-abot sa kanya o nagbigay, kumbaga ng pabuya. Dahil yung palang taong yun, matindi ang naging problema niya sa kanyang mga pangangailangan sa larangan ng internet. Ngayon, marami na siyang nalapitan para trabahuhin yung ganung mga bagay. Walang nakagawa nun, kundi itong tao lang na ito na lumapit sa atin ang siyang nakagawa at nakatulong doon sa di umano pinagmamalasakitan nung nag-message sa kanya sa messenger ng hindi magagandang salita. Pero mga idol, ang advice ko lang sa mga idol natin, hindi naman natin siya kilala kung sino siya at hindi natin minimension. Ang ko lang, sana kung halimbawa at meron kayong gustong sabihin doon sa tao, huwag nyo nang padadaanin sa social media kahit sa pamamagitan ng text message o lalo na sa mga pagpo-post sa Facebook. At ayon pa doon sa lumapit sa atin, kapag sa loob ng 2 linggo raw ay hindi niya na ibalik
yung mga dapat ibalik doon sa pinagmamalasakitan nung taong nag-message sa kanya, ay ipopost siya sa Facebook, sa social media, na siya ay isang, kumbaga, parang mandarambong. Parang gano'n ang dating. Ngayon, sabi ko, kung wala ka naman talagang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Dahil yung mismong tao na gusto niyang pagmalasakitan na ikaw ang siyang nakatulong, yun ang magpapatotoo doon sa mga ibinibintang niya sa iyo na di umano na mga kinuha mo na dapat mong ibalik. Ang sabi ko, kung gusto kang ipatulpo, sige, magpatulpo ka, at pag pinatawag kay ni Tulpo, isama mo yung taong tinulungan mo na di umano gustong pagmalasakitan nitong nagpadala ng masasakit na message sa iyo. Diba tama? Ang advice ko lang doon sa taong yun, kung sino man yun, wag mong gagawin ng isang bagay kung wala ka namang alam doon sa transaksyon nung gusto mong pagmalasakitan at nitong pinadalhan mo ng mga masasakit na message. Dahil baka pag oras na nagkaharap-harap kayo, dahil sabi mo ipapatulpo mo, pag isinama niya yung may-ari na tinulungan niya at nagkaharap-harap kayo mismo sa harap ni Tulpo, baka ikaw ang malagay sa alanganin. Dahil kasi pag pinatulpo mo siya, kakalkalin ni Tulpo yung punot dulo ng mga pangyayari. At ang advice ko lang sa iyo, sana kung tunay ka nagmamalasakit dito sa gusto mong pagmalasakitan, huwag mong daanin sa social media, kausapin mo siya kung kilala mo siya. Ngayon, kung hindi mo naman siya kilala at hindi mo rin alam ang punot dulo ng kanilang transaksyon, sana hindi ka na nakisawsaw. Di ba tama? Dahil kung minsan, sabihin na natin, wala kang masamang layunin, nagmamalasakit ka, tama yon. Pero kung yung pagmamalasakit mo ay hindi naaayon doon sa tunay na pangyayari at nagbitaw ka ng kung ano-anong salita doon sa tao na tunay na nakatulong doon sa gusto mong pagmalasakitan, baka ikaw ang malagay sa alanganin. Di ba tama? Kaya mga idol advice ko lang, wag yung gagamitin ang social media sa kung ano-anong kalokohan. Dahil kasi bawal yan. Ginagamit ang social media sa magandang impormasyon na makakapagbigay ng tulong sa ating mga mamamayan. Huwag yung makakapirwisyo at makakapinsala. Di ba tama? Kaya nga kaming mga vlogger, sa totoo lang, ang hangad lang namin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan na makakatulong sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo kung halimbawa ang ibinablog mo para sa pangkabuhayan, malaking bagay yan. Kung ang ibinablog mo sa mga tinatawag na sa larangan ng serbisyo publiko, tulad ko, nasa larangan ako ng serbisyo publiko, makakatulong yan. Tulad ng ginagawa natin ngayon, nagbibigay tayo ng advice doon sa mga tao na hindi marunong gumamit ng social media. Tandaan niyo pong maigi mga idol, gamitin niyo ang social media sa mabuting paraan. Huwag doon sa kung ano mang kalukuhan. Di ba tama? Kasi malalagay tayo sa alanganin kapag ginamit mo ang social media sa hindi maganda. Kaya nga, ang advice ko lang sa lahat, hindi lang doon sa taong yun, sa lahat ng gumagamit ng social media, kung may nakakaalitang kang tao o meron kang kinaiinggitan tao, ano pa man ang layunin mo, kausapin mo ng harapan yung taong yon. Huwag mong padadaanin sa social media, sa mga pagpo-post sa FB, mga pag-text message, dahil kasi pag pumidback sa iyo yung tao at idemanda ka, malalagay ka sa alanganin at manalugot ka sa ating batas. Di ba tama? Well, mga kaibigan, tayo naman bilang lingkod bayan sa larangan ng serbisyo publiko, ang hangad natin, makapagbigay tayo ng magandang
impormasyon sa ating mga kababayan na makakatulong sa kanila. Di ba? Tama? Kaya nga, binabati ko ang lahat ng mga kapwa kong vlogger na malaki ang natutulong sa ating mga mamamayan dahil pangunahin ang nakakatulong sa ating mga mamamayan tayong mga vlogger. At sa totoo lang, tayong mga vlogger, kung saan may mga insidenteng pangyayari na nadaanan natin, nauuna pa tayo doon sa mga talagang taga-media. Di ba? Tama? Kaya nga may mga concerned citizens dyan na pag may nakitang binibidyohan tapos ipinupost para mag-viral. O yun, nakakapagbigay ng magandang impormasyon yun. Dahil kasi, kung halimbawa, hindi pa alam ng mga kinaukulan yung nangyari sa ganun lugar, at timano, makikita nila at mapupuntahan nila yon. Lalo't i-live mo, i-post mo ng live habang kinukunan mo. Yan. Nakakatulong tayo sa ating mga mamamayan sa pagbibigay ng magandang impormasyon. Kaya nga, social media, pinahintulutan tayong gamitin yan sa mabuti. Huwag sa masama. Di ba? Tama? Kasi kung gagamitin mo na sa puro kalokohan yan sayang naman. Di ba? Kaya nga, baka ma-restrict ka pa sa Facebook, i-block ni FB, ni Meta yung Facebook mo, hindi mo na magagamit. Oo. Ganun din naman sa YouTube. Kapag ikaw na-block o sayang ang YouTube mo, lalo kung nakamonetize ka na. O, di ba? Tayo naman mga vlogger, hindi lang naman ang layunin natin para kumita. Although may mga kumikita na talagang kinakarir na nila yung pagbablog. Congrats nga pala doon sa mga kapwa natin vlogger na talagang kumikita na sa larangan ng social media. Pero sa mga kagaya natin, kagaya ko, mga bagito pa sa gantong pagbablog, hindi pa tayo nakamonetize, wala tayong natatanggap na kung ano pa man, pero nagbibigay tayo ng mga magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Di ba? Tama. Nakakatulong tayo sa ating pamahalaan para magbigay ng magandang mensahe sa ating mga mamamayan. Oo, malaki ang partisipasyon nating mga vlogger kapag ito'y ginamit natin sa mabuti at makakatulong sa ating kapwa. Di ba? Tama? Oo, kaya binabati ko lahat ng mga kapwa ko vlogger dyan na nakakapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan. Sana nakakuha kayo ng konting idea dito sa ating pinag-uusapan. Kaya inuulit ko mga idol, huwag niyong gagamitin ang social media sa masama at hindi makakabuti. Dahil ikaw na mismong gumagamit ito, baka malagay ka sa alanganin. Ang payo ko lang doon sa nag-message doon sa lumapit sa akin para humingi ng tulong kung anong dapat, huwag mo nang uulitin. Huwag na. Okay, sabi nga niya sa akin, gusto niya mag-message sa iyo, binlock mo na raw siya. Binlock mo na. Kasi, pag ito pumidback sa iyo, ilapit sa mga kinaukulan yung naging, yung conversation nyo. Pag inilapit sa NBI yan, sa ng mga cyberbully, baka malagay ka sa alanganin. Kaya wag mong gagamitin sa hindi maganda yung social media. Lalo pa, nabasa ko yung conversation, may halong pananakot pa. Wag. Sa larangan ng social media, wag kang mananakot. Kasi, hindi magandang impression yun. Mabuti kung yung tatakutin mo, talagang natatakot. At kung yung tatakutin mo, talagang may atraso o may kasalanan. Pwede yun. Baka magbago. Pero kung gagamitan mo ng ganung sistema, wala namang kasalanan at totoo yung kanyang ginagawa, baka malagay ka sa alanganin. Di ba? Tama? Ganun lang. Kasi nga, tinuruan ko nga siya na gusto mo ka ako, ilapit mo sa mga kinaukulan yan. Ireklamo mo siya. Pero pasalamat ka na lang, ayaw niya. Kaya, advice ko lang, wag na. Tigilan mo na. Kasi pag hindi ka tumigil at lumapit sa akin ulit yan, tutulungan ko yan. Huwag mo sabihin na nakablock siya. Kasi ito tanong paano mo nakuha yung account niya? Sino nagbigay sa'yo? At paano mo nalaman yung transaksyon nila
nung gusto mong pagmalasakitan. Di ba tama? Ganun lang kasimple yun. Kaya nga advice ko, kapag wala kang alam sa sistema nung magkabilang panig, huwag kang makikisawsaw. Baka sa halip na mapaigi at mapabuti ang transaksyon, lalong mapasama. Yun lang idol. Ako, wala akong pinapanigan sa inyong dalawa. Lumapit sa akin yung isa, humingi ng advice, binigyan ko ng tamang advice. Sa panig mo naman, hindi ko naman kinakampihan ito, pero nilalagay lang natin sa tama, wag mo nang uulitin. At kung magano ka sa social media, wag mong hahaluan ng mga pagbabanta. Kasi bawal yon. Oo, baka makasuhan ka ng threat. Oo, kaya grave threat. Di ba? Ganun lang. Bueno, sana mga idol mayroon kayo nakuhang konting idea sa sistema ng ating social media. Lahat ng gumagamit ng social media, ang advice ko lang, gamitin nyo sa mabuti. At doon sa mapagkakapirahan, sa mabuting paraan. Tulad ng mga TikTok na yan. Mag-TikTok ka na lang Baka sakaling ma-monetize ka pa, kumita ka pa, di ba? Ganun lang. Huwag yung gagamitin mo sa titirahin mo yung kabila. Tapos ipopost mo nung ganun. Huwag. Kasi malalagay ka sa alanganin dyan. Ako na nagsasabi sa'yo. Bilang idol, pinapaunahan na kita. Tigil mo yon. Tigil mo. Huwag nang ituloy. Kasi ikaw rin ang malalagay sa alanganin sa bandang huli. Bueno, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online TV channel. Sana mga idol, kung bago ka pa sa channel kong ito, pumindot ka ng ating bell button at mag-subscribe para naman updated ka rin sa ating mga video. I-like and share nyo na rin ang video ito na ating pinag-uusapan para marami makaalam tungkol dito sa social media na ating pinag-uusapan na may kaugnayan sa cyberbully. Mga idol ito pong muli inyong lingkod, pasamantalang nagpapaalam. Paalam!